Sunod-sunod nga yung mga nangyayaring kalamidad ngayon. Andyan ang bagyo, malakas na ulan, andyan ngayon yung lindol, and so on, di ba? Kaya madalas ma-interrupt yung mga power or yung mga kuryente. So itong video na to, ginawa ko para mag-suggest ng dalawang power bank brand na perfect gamitin. Hindi siya ganun kamahalan, yet quality, no? Isa is from Ugreen and isa naman is from Vention. Check nyo to guys, baka makatulong if ever na naghahanap kayo ng work companion na power bank. So itong mga power banks na to guys is meron siyang 20,000 mAh na battery capacity, wherein para sa akin, if ever na phone lang naman yung i-charge mo or laptop or mga wearables, hearables, I think sapat na yung ano niya, yung capacity niya, no? So ito, kaya ko to sinuggest, itong dalawa na to, kasi affordable, yet quality. Given sa kanya yung quality. So, let's talk about these two power banks, alright? So, check muna natin physical nila. Magkaiba silang dalawa ng design, guys. For Ugreen, para siyang portable SSD. Pero hindi siya ganun ka-bulky. Ayan yung actual niya. Para ka lang naman may smartphone na hawak, pero mas makapal. And for the Vention naman, ibang design sa kanya. Mga tipong gusto nyo itatayo habang nagcha-charge. Tapos, magkaiba sila in terms of physical appearance. For the Ugreen, ito yung pinaka-digital screen wherein dito mo mamamonitor yung remaining ng battery. Unlike with Vention naman, if more on digital ka, meron kang option to see ilan yung remaining ng battery and also kung ilang oras bago siya malobat. Syempre yung sa Type-C na output and then USB Type-A na output, nakikita rin dito. They have also the ampere na output niya and the voltage na kaya niyang i-out. Depende kung sa Type-C ka ba nakakonect or sa Type-A. Ayan siya. So later on, check natin yan. But for now guys, pag-usapan natin, physical muna, na itsura nilang dalawa. In terms of the output in input ports, same lang silang dalawa. So, meron silang yung regular na type ng USB, which is the type A. Ito. Both naman sa kanilang dalawa, ang purpose is for the output lang. Ibig sabihin, pag mag-charge ka lang from your power bank, galing sa kanila, to your gadgets. Your smartphone, wearables, or whatsoever man yan. Yun yung purpose nitong type A nila. Pero yung type C naman nilang dalawa, ang pinaka-purpose naman is input in output. Sabihin, if ever na mag-charge ka from your power bank to your gadgets, pwede mong gamitin tong type C. And then, vice versa, if ever naman na i-charge mo yung power bank mo, itong type C naman po nila yung gagamitin. So, ibig sabihin, when it comes to charging, mabilis din po silang dalawa. In terms of convenient, nothing to worry kasi itong mga strap, it will serve as a cable na rin. For example, for the Ugreen, you can simply remove the strap and turns into instant cable na. Type C siya, guys. Example, nakalimutan mo yung cable or ayaw mo magdala. Something like, isa lang naman yung phone na i-charge mo. Pwede di ka na magdala ng extra cable, pwede mo na magamit yung nandito sa mismong strap niya. Same goes with Vention. Pwede mo rin gawin yon dito sa strap. To use the strap as a cable, gagawin mo lang, re-remove mo lang siya ng ganun. Tapos, insert. You can now use this one. So, ganun siya kasimple, guys. Ngayon, check natin kung kamusta yung ano nila, charging capabilities. Unahin natin siguro itong kay Vention. We're using Type-C port. Let's check. They have the super fast charging 2.0. I'm using the Type-C, guys, ha. From 8% nitong smartphone ko, kaya niya mag-full charge ng 1 hour and 5 minutes. So, pwede na. Mabilis na yan, guys. I have 4,900 mAh for my smartphone. Yan, ang bilis niya, oh. Nag 10% ka agad. For Ugreen, check natin. Super fast charging din siya. 1 hour and 4 minutes naman to full charge from 10%. Again, this is smartphone is equipped with 4,900 mAh na battery capacity. So, yan, ang bilis niya nagdagdag ng percentage. So, I'm using the default charger ni Ugreen. 67 watts to, si Ugreen. Tapos, ito naman is kaya niyang mag-output ni Vention ng 100 watts. Pero again, kung hindi mo naman kailangan ng matataas na wattage, it's either dyan sa dalawa na yan, okay na. Kahit itong 67 from Ugreen, okay na po yan. Alright, so next naman natin is yung Type A naman na port. Ayan siya. Check natin kung kamusta. Unahin natin syempre si Ugreen. For my smartphone, I have 11%. So, check natin siya. Charging for Type A, 2 hours and 23 minutes to fully charge from 12% naman, guys. Medyo mas matagal talaga pag Type A yung gamit, no? That's for the Ugreen. Check naman natin kay Vention kung kamusta yung Type A niya.
I type in Vention. Alright. So, 2 hours and 22 minutes naman guys for Vention using the regular USB Type-A. Ayan siya. So, mas matagal talaga kapag ka USB Type-A yung ginamit. So, unahin ko munang i-check naman si Vention when it comes to charging sa laptop. Meron ako ditong MacBook. So, subukan natin siya using Type-C. As you can see guys, nag-charge siya. So, ayun, pwede rin siya guys for the MacBook. So, check naman natin itong si Ugreen. Ayan. So, it means that pwede rin siya for mga laptops. So, ang suggestion ko, if ever na, ayun, USB Type-C naman na yung mga laptop ninyo, much better, ang gamitin nyo talaga is, ito na, yung USB Type-C to C para mabilis mag-charge yung laptop ninyo, no? So, one of the advantage as well ng mga power banks na ito is meron na sila yung tinatawag na trickle mode technology wherein kapag ka nag-charge kayo naman ng mga maliliit na gadgets like ito, earbuds, di ba? Ayan, so like yung mga action camera, yung mga ganito, yung mga maliliit na microphone, meron na sila yung tinatawag na trickle mode wherein kapag nag-charge ka sa mga nabanggit ko na maliliit na gadgets is dito kay Ugreen, pwede mo siyang i-activate by long press the power key for 3 seconds. Press and hold mo lang siya. If ever na nakita nyo na po ito, yan, nagkaroon na siya dito ng animation dun sa second digits ng number. Means that yung trickle mode is activated na po. So, safe na yung mga maliliit ninyo na gadgets para hindi po sila ma-overpower ng wattage nitong power bank. For Vention naman, no need na po kayong mag-activate sa power key niya ng kahit na ano. You can now directly plug yung mga maliliit ninyo po na gadgets. Alright? Ayan siya. Okay, ayan. So, part na ng technology ng Vention, yung trickle mode without activating manually. So, ayun po, magkaiba po silang dalawa when it comes to activating the, the trickle mode. So, kay Ugreen, you need to activate dito manually by long press yung pinaka power button niya. Unlike kay Vention naman po is hindi. Pinaka message natin syempre, itong dalawang power bank safe po yung mga maliliit natin na gadgets. So when it comes naman dun sa pinaka screen, kung ang hanap mo is maraming details or information about your charging, I think go with Vention. Pero kung ikaw naman gusto mo is simple lang, gusto mo lang malaman ilan yung remaining na battery ng power bank mo, well, I think go with Ugreen. Kasi ayan, napaka-simple lang niya. Walang ibang function yan, si Ugreen, kundi tinginan lang po talaga nitong remaining ng battery niya. And at the same time, kung activated na po yung trickle mode niya. So, kay Vention naman, ayan, meron siyang mas malaking screen. Wherein dito, makikita ninyo po, gusto ninyong mas marami kayong details na nakikita po sa charging ninyo or dun sa power bank ninyo, ito, masasuggest ko, go with Vention po. So, like for example, ayan, ilan yung remaining battery, tapos yung remaining kung ilang oras pa yung life nitong power bank, tapos yung Type-C, yung output niya, kung ilan po. Like ito, nag-output siya ng 41 watts dito sa smartphone ko. Nakikita rin po kung ilang ampere po yung kaya niyang i-out. So, they have 3.0. And then the volts, they have 13.8 volts na output. If ever naman na ginagamit mo is yung USB Type-A, yun naman po yung makikita nyo dito na details sa may letter A. Yan, dito siya. Yun ang kaibahan nilang dalawa. When it comes to durability and the quality itself, well, kahit alin naman po yung piliin ninyo, magdidepende na lang yan sa pangangailangan ninyo. Alright, so that's the Ugreen power bank with 67 watts and the Vention 100 watts.